Ang negosyo to, it's all about mindset eh. Kung ano yung takbo ng isip mo, yun ang galaw mo. Kung ano yung galaw mo, yun ang resulta. So marami talagang member, yan ang problema. Pag nagsisimula, hindi alam kung ano ang mindset. So yung iba pag nag-join, hinahanap nila kung paano sila kikita sa madaling paraan. Basta lahat hinahanap nila kung saan sila magiging kumbinyente. Yun yung hinahanap nila. So mali lang yung mindset. So simulan natin ng tamang mindset. Kasi ang mindset talaga rito, pag pumasok ka sa ganito, hindi madali. Hindi pwedeng hindi aralin. Hindi pwedeng dependent. Yun yung mindset. So kailangan independent ka, kailangan mag-aral ka, at expect mo na mahihirapan ka. Expect mo na marami ka pang ipe-prepare, materials, skills, attitude. Yan yung dapat nyo i-prepare. Kasi yung iba, kaya hindi nagiging successful, magagaling naman. Kaya lang talagang, mali lang talaga yung mindset niya. Magagaling talaga yung, marami naman Pilipino, magagaling naman Pilipino eh. Kahit sa mo naman dali ng Pilipino, magaling. Tingnan nyo, pagpunta ng ibang bansa, bakit magaling? Kasi, nasa Pilipinas pa lang, ang mindset niyan, magtatrabaho ng mabuti, makikisama, magtitiis, alam niya, mahihirapan siya. So, naka-prepared na siya eh. Yung mind niya, preparado na eh. Hindi pa nga umaalis, preparado na eh. So, sa Live Good, kaya hindi umaasenso yung iba. Hindi sila prepared. Kung ano yung kakaharapin nila sa negosyo to. Kaya akala nila, okay na yun, pati ako kumikita. Ang hirap naman. Kaya ka nahihirapan. Kasi, hindi nga prepared yung mindset mo na ito dadaanan mo, ito dadaanan mo. Hindi ka prepared dun eh. Karaniwan ng mga nagjo-join, ang preparation ng utak eh, kung saan magiging madali, kung saan hindi mahihirapan, kung saan makakalamang, sino sisisihin ko pag hindi ako kumita. Ang dami nilang maling mindset eh. Kaya gusto kong i-share sa inyo na sana ayusin nyo yung mindset. Expect nyo, kasi ako nahirapan din naman ako eh. Hindi naman ako nadalian eh. So lahat po yun counted. Lahat ng pinagdaanan mo, kung anumang company yan, counted lahat yan. Kung networking man yan, o vendor ka man, kung ano man dinanas mo sa buhay, lahat yan kasama sa proseso bago ka maging successful. Kung yung mga pinagdaanan mo, hindi ka nagpakita ng magandang ugali, hindi ka nagpakita ng magandang skills, hindi ka nagpakita ng magandang attitude, hindi ka nagpakita ng magandang determination, dedication, passion, pag hindi mo na-practice yan sa mga na trabaho mo, o kaya kung ano may mga experience mo sa trabaho o negosyo, pag hindi mo na-practice yung attitude na yan, hanggang dito dala-dala mo yan. So hindi lang po Live Good ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan, yung mga pinagdaanan mo sa buhay, dapat doon nag-adjust hanggang nakuha mo yung tamang attitude, tamang karakter, tamang personality, tamang mindset. Dapat na-prepare ka na doon. Kasi pag hindi mo na-prepare lahat yan, kahit sa Live Good, o after ng Live Good, kung sumali ka man sa iba, hindi mo pa rin makukuha yung success. Kasi yung binild natin na character, attitude, hindi mo yan hindi mo yan pwedeng magawa overnight. Hindi. Kaya kung mapansin mo, merong mabilis umasenso dito sa Live Good. Kaya mabilis umasenso, na-build na yung character niya before. Sa mga pinagdaanan niyang experiences, na-build na yung character niya, na-build na yung attitude niya, malawak na yung wisdom niya. Kaya hindi mo na siya, kaya minsan, nagugulat ka, bakit siya, ang bilis niya kumita? Pareho lang naman kami. Di ba? Pareho lang naman kaming nagne-network, pareho lang naman kaming
kasasali lang. Minsan nga, nauna ka pa, pero nauna pang kumita yung nahuli. Kasi po, ang pananaw ko sa success, ay binibigay po yan sa mga taong deserving. Yun po yung pananaw ko dyan. Kaya, ever since po, sa mga pinagdaanan ko networking na hindi ako kumita, lahat po yun aral. Tapos itong previous company, bago po ako mag-live good, kumita naman ako doon. So medyo nakuha ko na, nakapaka pa ako na kung ano yung principle. Ano yung principle paano maging successful. So nakapa ko na siya. Nahuli ko na. Kumbaga nakapag-adjust na ako. Nagawa ko na po yung trial and error. Na-experience ko na yung mga mali. Dapat itama. At yung mga sobra na binawasan. Yung mga kulang na dinagdagan ko. Napolish ko na po yan. At until now, ano pa rin po ako? Continuous pa rin po ako sa learning. Pinapataas ko yung, sa akin pinapataas ko yung kapasidad ko as a person, as a leader, para ma-attract ko yung malaking income. Nakukuha niyo pa yung punto ko. Medyo malalim no? Ganun kasi ako ina-attract ko pa siya. Ina-attract ko yung blessing. Hindi ko pinupush na makuha yung blessing. Hindi, ina-attract ko siya. Ini-increase ko yung capacity ko. Ini-increase ko yung skills. Ini-increase ko yung lahat ini-increase ko. Baga, continuous learning. Kung ano hindi ko alam, inaalam ko pa. Baga, uhaw ako sa kaalaman. Uhaw ako sa pag-uugali na ano ba yung may kulang sa akin, may mali ba akong ginawa. Very sensitive ako everyday. Every single day, very sensitive ako. Kung meron akong maling sinabi, kung meron akong maling ginawa, minsan iniisip ko, mali ba yun? Parang nagigilty ako Kumbaga, sensitive ako. Bawat nangyayari sa araw-araw ko. Kasi gusto ko kasi mag-improve pa. Kaya ako gusto mag-improve. Nagpo-focus ako sa improvement ng sarili ko Kasi the more na nag-i-improve ako, the more na na-attract ko yung blessing. Yun yung mindset ko Kasi yung iba, pera-pera lang Hindi mo ma-attract ang pera. Kapag ang mindset mo puro pera. Pero wala kang pakialam dun sa karakter, wala kang pakialam dun sa wisdom, wala kang pakialam sa skills. Basta gusto mo lang pera. Pero hindi nyo naiintindihan, bago dumating ang pera, kailangan mo ng magandang karakter, maraming skills, magandang attitude. Tapos kailangan mo matutunan the way you treat people. Paano mo siya itatrato, yung mga tao mo sa ilalim. Paano ka magre-react sa bawat pangyayari, sa mga instances, bawat pangyayari sa grupo mo, sa downline mo, hindi lang sa business mo, pati sa family mo, sa paligid mo, paano ka mag-react sa mga nakakasalamuha mo, outside live good or inside live good. Basta lahat, paano ka mag-react. Tinitingnan mo na yung karakter mo kung deserving ka na ba talaga na maging isang multi-millionaire. Doon na ako nakapokus. Yun po yung tinuro sa akin. At yun yung mga natutunan ko sa mga nagdaang panahon. Yun ang natutunan ko na dating hindi ko alam. So maraming matatalino dyan, nakapagtapos, may magandang grades, magandang record sa academic, nagtrabaho sa magagandang kumpanya, pero hindi lahat pinapalad na maging multi-millionaire. Hindi lahat. At alam naman natin, mahirap naman talaga sa employment. Ngayon sa Live Good, nandyan yung mga magagaling na tao sa Live Good. Pagdating sa corporate world, nasa Live Good sila ngayon. Dati ang networking,
Puro mga desperadong tao lamang ang mga sumasali. Ang paniwala ng mga tao, wala na kaming chance, kundi networking na lang. Hindi kagaya nyo nakapagtapos. Kaya karamihan mga nakapagtapos, way back 1980, 1990, lahat yan nasa corporate, wala sa networking. Ngayon na lang nagpasukan yung mga professionals, mga professional. Pumasok sila sa networking industry nung na-realize nila na ilang dekada na silang walang asenso sa corporate. So ngayon, maraming hindi umaangat kasi hindi nila naiintindihan ang principle. 20% lang po ang skills. Kung matalino ka, sa mundong ginagalawan mo, matalino ka, 20% lang po ang skills sa network marketing. 80% po kasi sa ganito, attitude, character. Kasi, pinaniniwalaan ko po kasi, na ang network marketing industry, lalo na po legit company, tumutulong na kumpanya para sa mga tao, ay galing po yan sa Diyos. Kinasangkapan lamang po yung kumpanya na yan para ma-distribute yung mga product na makakatulong sa mga health ng bawat Pilipino, bawat tao. Kasangkapan lang po yung company na yan para makarating sa mga bahay-bahay nyo yung produkto na gawa rin ng Diyos. Tapos yung marketing plan para payamanin, bigyan ng ginhawa yung mga tao na nagdarasal para umaseso na walang malaking kapital at hindi pinanganak na mayaman. Binibigyan ng chance. Kung meron kang chance yumaman sa pagiging artista, kahit hindi ka nakapagtapos, yayaman ka dyan. Okay? Pagiging negosyante, kahit hindi ka nagtapos, pwede kang yumaman sa pagiging negosyante. Hindi na pinag-usapan kung nakatapos o hindi, basta pwede kang yumaman sa pagninegosyo. Pwede kang yumaman sa pag-artista. Yung iba sa loto. So, ibig sabihin, dinagdagan lang ng Diyos. Dinagdagan ng Diyos ng isa pang vehicle kung saan niya pararaanin yung biyaya na ibibigay niya sa'yo. Halimbawa, gusto mong yumaman, nagdarasal ka. Alam ng Diyos, wala kang lugar sa pag-aartista. Wala kang lugar sa pag-aartista. Alam ng Diyos yan. O kaya, wala kang lugar sa pagiging vlogger. Wala kang lugar dyan. Sa employment lalo, nang wala sa employment. Sa sweepstake, wala din. Merong isang paraan, ito, network marketing, especially Live Good. Ito yung isang way para baguhin yung buhay mo, para paangatin yung buhay mo sa estado ng buhay, paangatin yung estado ng buhay mo. Gagawin kanyang kasangkapan para makatulong sa mga maraming tao. Gagawin kanyang kasangkapan para ikaw naman ang mag-aahon sa magulang mo. Gagawin kanyang kasangkapan para tulungan yung mga nasa paligid mo na malalapit sa'yo. Isali mo sa negosyo to, o kaya mag-put up ka ng negosyo. Pag yumaman ka sa Live Good, mag-put up ka ng isang magandang negosyo, matutulungan mo yung mga kamag-anak mo na magkaroon ng trabaho. Hindi man sila mag-Live Good, may kalalagyan sila dahil marami ka ng pera. Yun po yung iniisip ko ngayon eh. Paano ko tutulungan yung mga kapatid ko dahil wala naman silang, hindi naman nila hinahataw ang Live Good. Sabi ko, magtayo na lang kaya kami ng isang negosyo na kayo mamamahala dyan. Ito tayo pa ako sa negosyo, ikaw naman kuya, diyan ka kuya, o ikaw naman. Dami ko na isip eh. Ibig sabihin guys, may purpose kasi tayo lahat, may purpose kasi tayo. Ikaw na nanonood ngayon, may purpose ang Diyos sa'yo, may plano sa'yo yan. Ngayon gusto kanyang payamanin para maging instrumento. Pag yumaman ka, marami kang downline na payayamanin din. Diba? Dahil sa'yo, maraming downline kang yayaman. Kagaya ko, simple lang naman yung, medyo simple lang. Yung kumari ko, na ang sahod sa barangay ay 1,200 per month. Ayun.
Mas malaki na kinikita niya ngayon sa dalawa niyang kapatid na professional. Isa lang po yun. Andiyan pa si Jorinel. Lagi na lang nag-overtime para matustusan lahat ng mga bills, mga responsibility niya. Dahil kay Livegood, hindi na siya nag-overtime dahil binabayaran na ni Livegood lahat ng mga bills niya. Yung sweldo niya, buong buo, hawak niya. Kumuha pa ng mga property, hulugan. Magkano ba kinikita ni Jorinel? Hindi naman networker si Jorinel. Nakuha nyo? So, meron mga nabibiyayaan. Okay? Hindi naman lahat kagaya nila na 2 lang invite, 3 lang invite. Si Jorinel, mga ilan lang invite nun, 5 lang yata invite nun. Pero nagmumultiply eh. Nagduduplicate kasi po yan eh. Nagduduplicate. Kumbaga, kaya ako kinukwento sa inyo yan guys. Sa almost 40,000 members under my team, ang dami ko na pong nakikita na marami na po talagang kumikita. Kasi hindi po ako kikita ng matching bonus at generational bonus kung wala pong kumikita. Kasi kaya dun galang yung income ko eh. Kasi kumikita sila, kaya meron akong matching bonus. Kumikita sila, kaya meron akong generational bonus. Ibig sabihin, maraming kumikita po. Kasi hindi lahat ng mga diamond malaki matching bonus eh. Ibig sabihin guys, marami na pong kumikita sa ilalim. Ibig sabihin guys, balik tayo sa kwento, gagawin kang instrumento para makatulong. Kaya lang, kailangan mo lang paghandaan yung sarili mo. I-prepare mo lang lahat, isip mo, pagkatao mo, bawat salita mo sasabihin sa downline mo o leader mo o crossline mo, dapat pag-isipan mo mabuti kung tama. Kasi pag kami mali kang ginawa, okay lang, hindi naman nila alam. Hindi nila alam, pero alam ng Diyos. May mali kang ginawa eh. Okay? Hindi ka i-bless. Mababawasan ka ng merit. Kasi tinetest ka nga eh. Tinetest ka kung pagkakatiwalaan ka na ba talaga. Kasi pag pinagkatiwalaan ka na ng Diyos, bibigay sa'yo lahat. Susubukan ka muna sa malilit na halaga. Pag hindi ka naging tapat, susubukan ka sa konting problema. Pag puro ka complain, tapos blame ka ng blame, hindi mo deserve. Sabihin sa'yo ng Diyos, anak, sinubukan kita. Hindi ako gumagawa ng future mo. Ikaw ang gumagawa ng future mo, anak. Kasi sinusubukan lang kita eh. Kumbaga sa teacher, sabi ng mga teacher, sino ba teacher dito? Hindi ako gumagawa ng grade mo. Ikaw. Tagasulat lang ako sa card nyo. Ikaw ang gumawa niyan. Ganon din po sa buhay. Kung ano man yung resulta mo ngayon, ikaw may gawa niyan. Kasi, ina-attract mo lagi negative. Sisi ka dito, sisi ka doon. Sino kaya sisisihin ko pag hindi ako kumita? Sasali ako dyan. Pag hindi ako kumita, babalik mo ba pera ko? Ang sagot ko sa kanya, sige, deal. Basta pag kumita ka, bigay mo sa akin, kalahati. Ayaw. O di wag na, sabi niya wag na. Hindi ka pala sigurado, kikita ako dyan eh. Ayan, hindi siya sumali. Ayaw sumali, ayaw niya ng deal eh. Sabi niya kasi pag hindi siya kumita, ibalik ko pera niya. Pero pag kumita siya, hati kami. Ibig ko sabihin guys, sugalan mo. Sumugal ka, ikaw rin naman makikinabang pag nanalo eh. Ako ba makikinabang pag nanalo? Ibig ko sabihin, ako ba magwi-withdraw pag kumikita ka na? Ikaw magwi-withdraw. Nagsisimula ako dito nung kumikita na ako, nung nag-diamond ako. Yung mga leaders ko, sana all. Pero ngayon, ilan na diamond ko? Under my team, 13 na po sila. So dati, sa ate, sana all. In 5 different legs. Grabe, di ba? Ako rin, nagulat eh. Grabe. In 5 different legs. Ngayon akong 13 diamonds. Eh dati, ako lang diamond. Di ba? Tapos ngayon, ang dami ng diamond. Eh magkano kinikita ng mga diamond? Di ba? Hindi na sila bumababa ng 500,000 pesos per month. Yung isang leader ko, si Santi.
Hindi ko nga alam eh. Late na sinabi sa akin. Bumili pala siya ng bahay. Bago niya bilhin yung sasakyan. Binili niya yung sasakyan. Nakita ko, pinost niya. Pero, coach, meron pa akong isang binili. Hindi ko pinapaalam sa'yo. Ano yun? Nauna yung bahay. Nakabili na ako bahay. Sabi niya ganon. Ay, power ka, sabi ko. Power ka talaga, coach, ha. Pero, coach, wag mo na pagsabihin bahay. Okay na ako dun. Yung coach lang alam nila. Parehas pong cash. Diba? Imagine, no? Dati, sana all lang siya, oh. Isa lang po yun. Ang dami ko pong leader na kumikita ng malaki. Kung tatrabahuin mo to, invite mo na agad yung dalawa mong left and right mag-ina mo. Kung mayroon kang anak, mayroon kang asawa, ilagay mo na kagad. Kung tatrabahuin mo, ha. Pero kung wala kang balak trabahuhin, gusto mo lang mag-subscribe at maghintay, wag na, isang account na lang kunin mo. Maghihintay ka lang para ng spillover eh. Yung blessing na binibigay sa akin, hindi lang po sa akin yan. Lahat po tayo pupunta dyan. May maliit ngayon, nakita nyo naman yung income ko maliit sa umpisa eh. Ano lang yan, lahat naman tayo magsisimula sa maliit. Nasa sayo lang yan, kung papalakihin mo ng mabilis, bibilisan mo kilos. Kung gusto mong matagal, tagalan mo kilos. Kung aaraw-arawin mo to, kakaririn mo to, eh mabilis yan. Ako kasi, kinakarir ko kasi to. Kinakarir ko to. Kasi everyday ginagawa ko to eh. Hanggang ngayon, ginagawa ko to. Meron ako mga program, yung malalapit lang naman dito, na hindi sanay sa online, pwede lang mag-start sa offline. Meron akong tinuro about offline. Kung hindi mo kaya mag-start sa online, mag-start ka sa offline. Kasi sa offline, may tinatawag na kidnap. Sa online kasi, walang kidnap. Pag ang tao, pinasok mo sa Zoom, tapos hindi nagustuhan, umpisa pa lang, nag-judge na kaagad siya. Ay, alam ko na yan. Naglilib. Meron na, kalagit na, naglilib na. Kasi hindi mo na mababantayan. So, may mga hindi ma-invite sa online na nakukuha namin sa offline. Kinikidnap namin. Halimbawa, sa isang bahay, sabihin mo doon sa... Kasi meron ako mini-mentor eh. Pre, ganito gawin mo, pre. Di ba gusto mong kumita? Hindi mo alam. Wala kang alam sa networking eh. Ikakadi ko na lang siya. Iko-coach ko kung ano gagawin niya. O ganito gawin mo. Sabihin mo doon sa mga kapitbahay mo, mag-invite ka ng mga 30. Bilangin mo ha, 30 ha. Kakilala, kaibigan ka, mag-anak. Basta sabihin mo, pumunta sa bahay nyo, may pag-uusapang negosyo, may kainan. May babayaran? Wala, sabihin mo, wala. Kasi pag may babayaran, di pupunta yun. Pagdating doon sa bahay, sa 30, darating diyang 5. 5 lang? Oo, 5 lang sa 30. Okay na yun, basta meron tayong 5. Expect mo na, benching ko, hindi darating. O, di pagdating ng 5, darating ako dyan. Obserbahan mo kung ano ginagawa ko. Sequence, may sequence ako eh. Obserbahan mo lang. I-memorize mo. Yun lang trabaho mo. Diba? Ang pagkain dyan, ako na bahala. Magdadala ako kasi ng cupcake, lava cake, fudgy bar. Magdadala ako niya. Tapos, bawat bahay may tubig naman, di ba? Oh, tubig lang yan na malamig. Yun ang pagkain. Kidnap, di ba? Kidnap. Pagdating doon, papaliwanag ko yung negosyo. Ako na bahala dyan. More on ano ko eh. Sabi ko, basta ako na bahala dyan. Itutuwid natin baloktot na utak niyan. O, diba? O sa 5, minsan may sumasaling isa. Sa 10, may isa. Ganun. Mga ganun yan. Ha? Tapos yun, yung isa na yun, siya naman mag-gather ng tao bukas. Or ikaw, pwede rin. 10, 5. Ang iimbitahin, 30. Sasalta tayo doon. Makakapulot ka ng positive na tao. Makakabingwit ka dyan ng isang taong positibo at gustong-gustong yumaman na leader, agila, sa madaling salita, agila. Kung hindi man agila, meron dyan mga may mga ilan-ilan dyan na gagalaw pa rin, kahit hindi agila, gagalaw pa rin. At yung gagalaw na yan, sabi mo ng pato, kahit pato lang yan, makakabingwit ng agila yan, hindi mo lang namamalayan. Kasi may mga pato na mabubuti ang puso at binibiyayaan ng agila.
Ang dami kong leader dito. Nasa ilalim mga diamond, pero siya platinum pa lang, gold pa lang. Binibiyayaan yan, basta may mabubuting puso yan, bibiyayaan yan. Kaya, wag mong ibabaliwala yung simpleng nanay, simpleng lola, wag mong baliwalain yan kasi may mga kilala pa yan na magiging diamond sa ilalim niyan. So, basta, ang sabi ko lang, mindset mo lang lagi, ang mindset nyo lang lagi, pag ginagawa yung negosyo na yan, pag ginagawa nyo itong negosyo ng Live Good, ang mindset nyo lang, mag-focus lang kayo sa character. Mag-focus lang kayo sa skills, character, attitude. Yun lang. Huwag nyo nang pagurin yung utak kung sino sasali. Sasali kaya siya? Magaling sa sales yun eh. Naku, magaling sa computer yun. Teke yun eh. Guys, wala sa ganun yun. Wala sa galing yan. Wala sa teke-teke yan. Wala sa magaling sa negosyante yan. Hindi, wala sa ganun yun. Huwag kang mag-a-analyze. Pag ikaw nag-i-invite at nagpe-present, huwag mong ina-analyze kung sino sasali at kung sino hindi. Mapapagod lang ang isip mo. Ang gawin mo, basta gawin mo lang yung trabaho mo. Gawin mo yung trabaho mo, meron kang sequence na ginagawa, gawin mo lang yung trabaho mo nang hindi ka nag-iisip at nag-a-analyze kung sino sasali at sino hindi, kung sino may potential at kung sino wala. Huwag kang mag-iisip. Mapapagod ka, guys. Minsan mabibigo, madidisappoint ka pa madalas. Akala ko masipag eh. Akala ko agile eh. Akala ko potential eh. Ba't ayaw? Di ba? Nadidisappoint ka eh. Napuprostrate ka. Kasi hindi mo trabaho mag-analyze. Hindi mo trabaho mag-analyze. Ang trabaho mo, mag-present ng negosyo. Wala ka ng control doon sa mga taong nakikinig. Wala kang control. Ang control mo, yung sarili mo. May control ka. Paano mo i-deliver ng maganda yung negosyo? Ano yung mga dapat mong i-input sa mga presentation mo para ma-enlighten sila? Para ma-enlighten. Ang trabaho mo lang, magkwento, mag-share. Ako pag nakita nyo minsan ako, ano lang ako eh, hindi ako nagpe-pressure. Ang daming leader dito na magagaling. Alam nila to. Magkwento ka lang, di ba? Tapos i-share mo sa kanila kung ba't ka sumali. I-share mo sa kanila kung ano yung nakita mo. Yun lang. Tapos habang nagkukwento ka kung ano yung mga mindset mo, yun na rin yung makikita mo yung mga audience. Gumaganon yung audience, oh. Oo nga. Tama. Yan, oo nga, mahirap nga naman pagtanda, walang pera. O tama, ganyan nararanasan ko. Makaka-relate sila. Pero, hindi mo tinutukoy yung audience mo. Ang tinutukoy mo, yung sarili mo, kinukwento mo lang. Nagkukwento ka lang ng istorya ng buhay mo. Ako po kasi dati po akong vendor, hirap ang buhay, nakita ko yung tsuhin ko, naghirap, tumanda, walang inasahan, kundi SSS. Parang ayoko pong maging ganun, kaya po ako sumali sa Live Good, kasi ayoko pagtanda ko, aasa na lang ako sa mga anak, tapos ayokong habang buhay, nagtitinda ako sa kalsada, 20 years na po ako sa kalsada, hindi pa rin po ako umaasenso, kaya nung nakita ko Live Good, baka dito magkaroon ng pag-asa. Ang hirap po nang hihingi ng pera, na ospital yung kapatid ko, wala kaming pera, yung nanay ko na ospital, hanggang sa namatay, nag-promissory note pa kami sa ospital, kasi wala kami mga pera para lang mabayaran namin yun, mailabas nanay ko. Guys, istorya namin yun. Meron ka sariling istorya, ikwento mo lang. Kung hindi masyadong masalimuot at madrama istorya mo, yung buhay na marami na po akong pinagdaanan, hindi pa ako umaasenso, pwede na yun. Basta makaka-relate yung mga nakikinig sa'yo. Ang gagawin mo lang magkwento. Isisingit mo lamang yun dun sa presentation, pwedeng bago o after. Kadalasan dyan, sharer gumagawa niya sa umpisa. Sharer. Yung mag-i-introduce sa'yo. Halimbawa, ako speaker. Ikaw mag-i-introduce sa akin. Kukwento mo, ba't ka sumali? At least mga 5 minutes. Tapos, sa dulo, may sharer din. Nawa nyo? Basta, ang tao po, sumasali, hindi lang dahil sa negosyo. Ang tao sumasali, kasi, nai-enlighten sila na kailangan pala nilang mag-goal.
Hindi pala pwede to. Akala ko okay lang, may trabaho ko eh. Akala ko okay lang yung kumita, tapos kumain 3 beses ang araw. Ngayon, naliwanagan ko na. Dapat pala, pinaghahandaan ko yung future ko. Ngayon, saan ko kukunin yun? 20 years na ako nagtatrabaho, wala pa rin ako naiipon. Paano yan? Dapat nga sumali ako sa Live Good. Wala ka maasahan kundi sarili mo. Kasi yung mga anak mo, magkakaroon ng kanya-kanyang buhay yan. Ngayon, kung tingin mo, okay ka na, kung tingin mo, okay lang sa'yo, na tumanda, na nanlilimos, kung okay lang sa'yo, na tumanda, na walang pera, hindi mo na kailangan mag-live good. Di ba? Kung nagtatrabaho ka ngayon, tuloy mo lang. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, na hindi mo pa rin nakukuha yung pangarap mo, tuloy mo lang yan. Kasi, wala ka naman palang goal eh. So guys, malalim po kasi pinaghuhugutan ko. Sa pamilya ko, ilan na yung na-ospital, na wala kaming pera. Anak ko, nung maliit yung anak ko, mayroong hinika. Nebulizer lang, wala pa kami. Nakabisikleta ko, madaling araw. Lioma, peram nebulizer. Nung pinaram ako ng nebulizer, kailangan pa pala ng liquid na ganun. Madaling araw, wala na akong makakitang bukas dito nun na butika. Mula bata pa lang po ako, nasa kalye na po ako eh. Merienda namin ng anak ko, 3 siomay lang po yun. Tag-1 kalahati kami. Nag-aaway pa kami sa kalahati. At mas malaki hiwa sa'yo. Mas malaking tao ako eh. Hindi, bata pa anak ko nun, nakikipagtalo. Matalino eh. Dapat hati. Padamihan kami ng toyo. Ganun na lang. Merienda namin yun. Tapos, donut. Nagtitinda ako ng donut. 1 donut lang tayo araw-araw. Hati pa kami sa donut nun. Merienda namin yun. Kaming 2 bantay. Ha? Ang hirap, di ba? Ilan lang po yan. Ang dami ko pong kwento. Nagtuturo ko sa Lasal. Kala nyo ba malakas sweldo? Nako, below minimum lang ako nun. Below minimum lang ako nun. Binibigyan ako ng mga magulang ng player. Ang hinahawakan ko, elementary, high school, college. Binibigyan ako ng mga estudyante. Mga nanay. Pagkain. Parang pulubi. Ha? Bisikleta lang ginagamit ko papuntang Lasal. Nagtatago pa ako sa estudyante ko para wag makita na nakabisikleta ako. Sa Ateneo po, nagtuturo ako volleyball. Mula Valenzuela hanggang Ateneo, Katipunan. Bisikleta lang po yan. May basket pa sa harapan yung bisikleta ko. Sa Ateneo po kasi, andyan yung location namin, Asmilo. Guys, mahirap. Diba? Ang hirap ng buhay. May mo nakabisikleta ka. Nasa EDSA ka, nakabisikleta. EDSA, gumagano ka EDSA. Tapos bigla ka na lang pipinahan ng bus. Ba? Ano ang buhay? Pupunta ako ng Masinag sa nanay ko. From Valenzuela, Masinag, Antipolo. Bisikleta, guys. Mindanao. Pag hindi ako mag-EDSA, doon ako dumada sa Mindanao. Tapos Tandansora. Tapos labas ako ng Commonwealth. Tawid ako dun. Papuntang Ateneo. Tapos kaliwa ako ng Marcos Highway. Ano ba buhay? Antindi, di ba? Bisikleta lang yan, guys. Meron akong baon, 5 piso, pambili ng buko. Pag nahulog pa yan, wala pa ako maiinom. Alam na alam ko saan ako bibili ng buko. Bandang na yun, Tandansora. Kasi nasa halfway na ako nun. Guys, nakukwento ko lang sa inyo yan. Para alam nyo kung ano yung yung hugot ko. Kung ba't po ako hindi nagpapabaya. Hindi ako nagpapabaya sa negosyo to. Huwag nyo nang antayin na maranasan nyo yung naranasan ko. Hindi yung lahat ng may pera. Kung maganda buhay mo ngayon, kumakain ka, may magulang ka nagpapakain sa'yo, may asawa ka nagtatrabaho, guys, minsan isang ganun lang mawawala lahat yan. Dapat handa ka. Hanggat malakas ka, hanggat malakas yung katawan mo, gumawa ka na ng paraan para makapag-invest ng maraming property. Binigyan ka ng Diyos ng lakas ng katawan. Biniyayaan ka ng lakas ng katawan. Marami dyan may sakit eh. Marami dyan may sakit. Ang pinagdarasal, hindi pera.
Ang pinagdarasal, gumaling. At pag gumaling daw sila, magsusumikap sila para makatulong. Ikaw, wala kang sakit. Malusog ka, wala ka sa katawan mo. Tapos ngayon, maghihintay ka ng spillover. Ba't ayaw mong humataw? Diba? Hanggat malakas ka. Alam mo, nung last week, yung paa ko, hindi ko mailakad, namaga. Alam mo, bigla ako na-appreciate. Sabi ko, nung panahon na wala akong pilay, nakakalakad ako ng maayos. Hindi ako nagja-jogging. Yung treadmill ko, hindi ko ginagamit yung treadmill. Medyo tinatamad din ako minsan eh. Minsan higa ako, pahinga. Gising ako, online na naman, online. Pero dapat bigyan mo ng oras yung sarili mo para mag-exercise. Hindi ko ginagawa yun. Tinatamad nga ako mag-treadmill eh. Yung punching bag ko, hindi ko sinusuntok. Yung ring ko dyan, bihira na ako mag-basketball. Alam mo, nung napilay ako, bigla ako na-appreciate. Sabi ko, Lord, pagalingan niyo yung pilay ko. Parang malala eh. Hindi ko maitapak eh. Pag gumaling to, magta-treadmill na ako ulit. Pag gumaling to, magbabasketball ulit ako dyan. Magpa-punching bag, magsusuntok-suntok ulit ako dyan. Tapos, kaya ito yun, nung gumaling ako, yan, tinatrabaho ko ngayon yung event place ko. Bila ako naisip, kailangan kong gumalaw-galaw. Guys, huwag nyo nang hintayin na mawalan ka ng kakayahan. Huwag mo nang hintayin na mawalan ka ng kakayahan. Marami dyan walang kakayahan. May sakit. Ikaw malakas. Gawin mo lahat. Lagyan mo ng purpose yung buhay mo. Lagyan mo ng purpose. Magpayaman ka sa live good. Tulungan mo yung sarili mo. Tulungan mo pamilya mo. Tulungan mo yung mga downline mo. Hindi yung ano ka, dependent. Asa ka lang lagi kay upline. Asa ka lang lagi kay upline. Dapat ikaw ang nagtuturo. Dapat ikaw ang nagtuturo. Ikaw ang tumutulong. Kailangan maging malakas ka. Hindi mo kailangan maging matalino rito, guys. Gayahin mo lang yung ginagawa namin. Ganun lang yun. Ang magpapalakas ng loob mo, kung mahina loob mo, magdasal ka lang. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Ganun lang ginagawa ko, guys. Kung alam ng mga leaders ko to, nakikita niyo naman sa personality ko eh. Hindi po ako strong. Hindi po ako strong. Halata naman sa personality ko. Hindi naman ako ganun ka-strong eh. Paano ako lumalakas? Every single day, nagdarasal lang ako. Bigyan niyo ako ng lakas sa maghapon. Bago matulog, magpapasalamat. Salamat sa araw. Kalakasan. Kaligtasan. Salamat sa kalusugan. Isang araw na naman dumaan. Tulog na. Sana magising ulit bukas. Ganun. Pagising mo, pasalamat ka ulit. Sana sa maghapon po, bigyan niyo po ako ng lakas. Lakas ng loob. Ituro niyo sa akin ang tama at mali. Dinadasal po kasi yun. Sa mga hindi alam at hindi naniniwala, effective po yun. Parang gagawin mong ganun kayo, sanggan dikit kayo ng Diyos. Iko-commit mo everyday. I-guide ka niya kung ano yung tama at mali. I-guide ka niya. So, yun lang siguro. Masyado na ako naging religious dito, guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you so much, Abs Harold Pangan. Marami pong salamat sa time.